Napakalabo niyan. Ang sinabi nga ni Reviste na maganda yan, gusto ko yan, yung ethics complaint. Gusto ko na i-ethics nila ako para maipakita ko lahat ng mga ebidensya na meron ako. Para maipakita ko sa kanila, mailabas ko lahat ng ebidensya ko and masagot nila yun doon sa doon sa magiging hearing. So sana nga din daw, nabasa ko nga nabasa ko yung ni comment statement ni parang Jason Sonza na maganda, naka-livestream din yan para talagang magkapahiyaan. O katulad niyan, naglabas na siya ng ebidensya nung nakaraan lang. Nung nakaraan sinabi niya, way back September, sinabi niya na si Vince Dizon, mayroong 2 tao na in-appoint na kontraktor. Oo, nangongontrata sa gobyerno. Dininay nila yan, kaya imbestigahan natin yan, blah blah blah. True enough. Ayan, totoo nga. O, di ba, naglabas na naman siya. Lahat ng nilalabas ni Reviste, totoo eh. Lahat ng nilalabas ni Reviste, nakukumpirma eh. O, meron pa, yung mga dokumento ni Cabral. O, sabi nila, hindi daw nila alam. Sabi ni Vince, hindi daw totoo yan, hindi daw niya ma-authenticate yan. Pero, biglang naglabas siya ng mga email exchanges nila ni Vince Dizon at kinukumpirma ni Vince Dizon doon sa email na yon na yung mga dokumento na hawak ni Reviste ay legit. Oh, ito pa sinabi pa ni Ping Lacson na itong si Reviste way back kinausap na siya tungkol sa Cabral files. Buhay pa si Cabral. Gusto niya nang kausapin si Panfilo Lacson kasi nga si Panfilo Lacson ang committee chairman or chairman ng Blue Ribbon. So gusto niya pag-usapan nila, kaya lang busy daw si Lacson, siguro kaya siya busy kasi alam niya na ang tatamaan doon sa mga dokumento na meron si Reviste, yung mga amo niya. 'Di ba? Kaya hindi niya tinanggap yung Blue Ribbon Committee, wala na, hindi na naghi-hearing ngayon eh. So kung makikita mo, nagbabangga talaga lahat at nagka-corroborate yung mga sinasabi ni Leandro Reviste, yung mga dokumento na hawak niya at saka yung mga tao na involved, hindi ba? So dito mo talaga makikita na napakalaking problema nitong Congress natin. And narinig ko nga si Robin Padilla nung nakaraan nung ini-interview sa SMNI doon sa Nightline. Panoorin niyo 'yon, napakaganda ng mga sinabi ni Robin Padilla doon. Noon napakahirap isipin, hindi natin alam kung posible pa ba na magkaroon tayo ng federal na gobyerno. Pero sa panahon ngayon, sa nakikita natin, sobrang demonyo na yung mga congressman eh. Sobrang magnanakaw, sobrang kawatan na yung mga senador at mga congressman, hindi na sila mapigilan eh. Mantakin mo sobrang korap ng 2025. Ang budget ng 2025, yung 2026 mas malaki pa yung budget. Saan nila dadalhin yung mas malaking budget? Wala naman silang proyekto. Papaanong napirmahan yung budget na mas malaki pa sa 2025? Yung 2025 puro pagnanakaw eh. Itong 2026 pag tiningnan mo daw yung budget, walang proyekto eh. Binawasan pa yung mga proyekto, flagship project ng mga gobyerno, subway. Binawasan yung budget diyan, yung sa mga railways from north to south, binawasan din. Yung yung budget para diyan. So saan nila dadalhin yung ganung kalaking pera? Mas malaki yung budget natin sa 2026, pero kung titingnan mo, walang proyekto. Wala pa rin proyekto, sinasabi lang nila sa atin na ito na ang pinakamalinis na budget, ito na ang pinakamaganda na budget, ito na ang walang ghost project na budget. Paano mo malalaman hindi niyo pa na-i-implement? 'Di ba? So dito pa lang talagang makikita mo na mabubudol talaga yung mga senador at saka mga congressman. So dapat talaga buwagin na yan. Buwagin na talaga ang Congress, buwagin na ang Senado, baguhin na natin talaga yung politika sa Pilipinas. Kasi palpak talaga eh. From nung panahon ni Marcos Sr. hanggang ngayon, same tayo ng gobyerno eh. Ganun pa rin eh. Hindi tayo umuunlad. Ibig sabihin, ang problema, yung sistema. Ang problema, yung mismong gobyerno. In order for us to really prosper, kailangan talaga ayusin na natin yung politika sa Pilipinas. Kailangan tanggalin na natin yung mga magnanakaw. Kasi ang corrupt talaga yung konstitusyon eh. Oo, corrupt yung tao eh. Normal na maging corrupt yung tao kasi yan ang nature kapag wala kang Diyos, ganyan eh. Ang Pilipinas, makikita mo halos wala nang Diyos talaga. Paano mo masasabi may Diyos ang Pilipinas? Tingnan mo yung mga pare, di ba? Yung mga pare na dapat majority ng mga Pilipino Katoliko. Yung mga pare na dapat na nagpapakalat ng magandang salita ng Panginoon, nangangaral ng maayos para sa tao, magkaroon tayo ng direksyon, yung ating moral compass ay mapunta sa tamang direksyon. Hindi, yung mga pare natin mismo, putang ina, mga magnanakaw, mga pare natin, mga rapist, mga pare natin, mga addict. So, paano mangyayari sa Pilipinas, di ba? So, ang nature ng mga Pilipino, talagang survival of the fittest talaga. Ngayon, kung ganun na nga ang mindset ng Pilipino, survival of the fittest, kung sinong malakas, yun yung magaling. Tapos, ang gobyerno natin ganito pa, ang gobyerno natin, nagbibigay pa ng kapangyarihan dito sa mga tao na ito na putang ina walang ginawa kundi umabuso, walang mangyayari sa bayang Pilipinas. Kailangan talaga lagyan natin itong gobyerno natin maging parang alam niyo yung nangyari diyan sa Burkina Faso sa South Africa. Oo, tingnan ninyo, aralin ninyo yung nangyari diyan sa Burkina Faso.
hinawakan ng isang patriotic na uniformado yung bansa nila. Tingnan mo kung gaano nakaunlad ang Burkina Faso ngayon. Dati isang kahig, isang tuha, ngayon mas mayaman na sa atin 'yan. Meron na silang napakaraming makinarya para pakinabangan yung resources nila. O, di ba? So talagang kailangan baguhin na 'yan. Itong gobyerno natin, alisin na 'yang Congress, alisin na 'yang Senate kasi paulit-ulit lang 'yan. Paulit-ulit lang yan. Oh, hindi pumirma si Senator Robin Padilla sa budget, hindi pumirma si Aimee, hindi pumirma si Bato, hindi pumirma si Marcoleta, hindi yata pumirma si Bongo. Hindi ko alam kung pumirma si Marcoleta. Palpak yung budget, bakit mo pipirmahan? Pero imaginein mo, maraming hindi pumirma, pero magpo-push through pa din yung budget. Di ba? Magpo-push through pa din yung budget. So ano na to? Wala nang pagbabago to. Napakalaki ng pera na involved dito, tapos wala naman silang mga proyekto. Lantaran ng pagnanakaw habang nagtatawanan na wala naman nangyayari sa mga gagawin nilang investigasyon. Totoo naman yan, Nico Cao. Totoo yan. So, hanggang dito na lang tayo. Huwag na tayo talagang mag-expect na uunlad ang bayang Pilipinas kapag gaganyan ng ganyan. Well, again, mabuti na lang meron pa tayong mga katulad ni Leandro Libiste na nagsasalita. Mabuti na lang meron pa tayong katulad nila Robin Padilla na talagang kahit na ginigipit, bakbak pa rin. Mabuti na lang, meron pa tayong mga Duterte na mga maaasahan, may konti pa tayong liwanag. Pero paano pag wala na yung mga yan? Anong mangyayari sa Pilipinas? Paano kapag totally na-eliminate na yung mga Duterte? Sino na naman ang mamumuno sa Pilipinas? Mga liberal na naman, mga loyalista na naman, di ba? Ganito rin ang mangyayari sa Pilipinas. From time ng tatay niya, ilang years, ganun pa rin ang bayan, pabagsak ng pabagsak, umayos nung kay Pangulong Duterte, pinalitan na naman ng panibagong adik na di umanong presidente. Ganito, ito na yung trend natin. Ang trend na lang natin, may mga tumatakbo sa gobyerno hindi para magtrabaho, kundi para yumaman. Para yumaman, imagine mo, 2 million, bonus lang. O, hindi naman daw yung bonus naman daw na yun, hindi naman daw yan para iratipikahan na yung ating budget. Pero napapanahon ibinigay doon sa panahon na kailangan mo ng pirmahan o ratipikahan yung budget Di ba? Dahil nasa oposisyon siya, hindi siya pumirma. Oh, pero ba't hindi pa rin siya pumirma because that the budget is corrupt. Corrupt yung budget. Sinasabi na nga ni Libiste yung mga corruption sa budget Nagsisimula pa nga lang yung kanilang debate tungkol dun sa mga inilagay na pagkakagastusan ng gobyerno. Sinasabi na ni Libiste na kalokohan yan. Meron pa ring pork barrel. Meron pa ring AKAP, meron pa ring AIX, meron pa ring MAIP. Ano lang ang assurance nila? Ang binibigay lang ni Swansing na assurance ay wala nang mga mambabatas o mga taga-gobyerno na pwedeng mag-front sa mga ayuda. Ulul, matagal nang nasa batas yun Pero nung panahon ni Martin Romualdez, ginagawa nga nila yun Diba? Lahat nga nung yung pamimigay ng ayuda, putang ina, puro salamat kay Speaker, puro ganun nga So ibig sabihin, putang ina niya, napakadaling sabihin, napakadaling mangako na hindi na pwedeng i-endorse ng mga politiko yung mga pondo na yan, yung mga ayuda na yan. Pero putang ina, hindi naman natin mamomonitor lahat Diba? Hindi naman natin makikita lahat yung ginagawa nila So definitely, pag bigayan ng ayuda, bigayan ng DSWD, nandiyan pa rin si Risa Ontiveros. Di ba nakikita nyo nakita nyo si Risa Ontiveros na namimigay ng mga food packs ng DSWD. Wala nang tinuyang mga putragis na yan. Di ba? Wala nang katinu-tinuyang mga hayop na yan. Oy putragis, shout out sa iyo mabuhay ka. Talagang hanggang dito na lang tayo. Wala na tayong unlad. So come 2026, talagang magiging madugo ito. Come 2026, talagang kailangan maghanda tayo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba.
pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa